Ang Pasko ay parating, pero sa kabila ng masayang mga awitin at nagniningning na ilaw sa mga kalsada, may mabigat na bagay na bumabagabag sa aking puso. Lumaki kasi akong may hidwaan sa aking pamilya, lalong-lalo na sa aking ama. Isang dekada na kami hindi nagkikita, at sa paglipas ng panahon, naging mas mahirap ang aking pagbabalik sa aming nayon. Hindi ko na rin matandaan ang huling pagkakataong nag-usap kami ng maayos. Ang galit at sama ng loob ko ay nag-ugat mula sa mga alitang wala namang kasiguruhan kung kanino nagsimula. Laging may sagutan, laging may sigawan. Hanggang sa isang araw, tuluyan na akong lumisan sa aming bahay. Ngayong nakatira na ako sa Maynila, naging abala ako sa trabaho at sa sarili kong buhay. Pero sa likod ng lahat ng iyon, ramdam kong may kulang. Parang may aninong sumusunod sa akin, palaging nagbabantay. Isang araw, habang papalapit ang Pasko, nakatanggap ako ng text mula sa aking pinsan. Balik ka naman sa probinsya, Andrea. Malungkot si Tatay Mario. Matagal na kayong hindi nag-uusap. May bahaging gusto kong sundin ang paanyaya, ngunit may bahagi rin sa akin ang natatakot. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero nang sumapit ang gabi ng Disyembre 20, nagising ako mula sa isang bangungot. Sa aking panaginip, naroon ang aming lumang bahay. Tahimik ito, parang nagaan yung iba ang itsura. Malaki ang mga anino at malamig ang simoy ng hangin kahit walang mga bintanang nakabukas. Sa gitna ng sala ay may kampana. Maliit lang ito, pero bawat tunog ay bumabagtas sa aking kalamnan. Pagkagising ko, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Para bang tinatawag ako ng aming bahay. Kaya't nagpa siya akong umuwi. Pagdating ko sa baryo, binati ako ng lamig ng Disyembre. Sa kabila ng maaliwalas na kalangitan, pakiramdam ko'y parang naninimbang ang hangin. Ang aming bahay ay tila hindi nagbago. Ang kahoy nitong dingding ay kinain na rin ng panahon, pero nakatayo pa rin ito ng matatag. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang katahimikan. Wala akong nakita ni isang tao. "Tay?" Tawag ko, pero walang sumagot. Habang iniikot ko ang bahay, parang may malamig na hangin na sumipol sa bato ko. Hindi ito karaniwang lamig, parang may gustong magparamdam. Pagpasok ko sa lumang sala, naroon ang kampanang napanaginipan ko. Maliit lamang ito, may bahid ng kalawang, pero tila kumikislap pa rin sa dilim. Pinunot ko ang kampana at biglang tumunog. Hindi ko inalog o hinawakan ang anumang bahagi nito. Basta tumunog lang na mag-isa. Napaatras ako. Habang nakatayo roon, biglang bumigat ang hangin sa paligid. Narinig ko ang mahihinang yabag sa aking likuran. Sa aking paglingon, naroon na si Tatay Mario. "Tay?" Tanong ko. Ngunit kakaiba ang kanyang itsura. Ang kanyang mga mata ay malamlam at ang kanyang katawan ay tila anino lamang. Ang kanyang boses ay malamig, parang may dalawang tao na nagkasalita ng sabay. "Bakit ka bumalik, Andrea?" Hindi ko agad nasagot. Ang kaba sa dibdib ko ay parang sasabog. "Tay, gusto ko lang sanang magpasko tayo ng maayos. Matagal na akong patay." Putol niya. Nanlaki ang aking mga mata. "Anong sabi niyo?" Napaupo ako sa lumang sofa. Parang umiikot ang aking mundo. Wala akong alam na namatay na si Tatay Mario. Pero kung totoo man ito, bakit hindi man lang nila ako sinabihan? Habang iniisip ko ang mga iyon, muli nagsalita si Tatay. "Hindi mo ba narinig ang kampana?" Biglang sumakit ang aking ulo at bumaha ang mga alaala. Mga eksena ng galit, sigawan at ang huling araw na iniwan ko ang aming bahay. Naalala ko ang mukha ni Tatay. Puno ng hinanakit habang sinasabi niyang, "Wala kang utang na loob."
Pagkatapos, parang may dumaloy na malamig na tubig sa aking likuran. Bumalik ang tunog ng kampana. Hindi ko na alam kung nasa realidad pa ako o nasa ibang mundo. Hindi ako matatahimik hanggat hindi mo ko napapatawad, Andrea. Sabi ng anino ni tatay. Patawarin? Ako? Ikaw nga ang... Napahinto ako. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kanino ba talaga nagsimula ang aming hidwaan. Ang lahat ng galit ay naging bahagi na lamang ng buhay ko, na parang hindi ko na kailangan hanapan pa ng dahilan. Sa sumunod na mga gabi, hindi ako iniwan ng kampana. Tuwing sasapit na ang hating gabi, pusa itong tumutunog. At naririnig ko ang boses ni tatay. Paulit-ulit na binibigkas ang mga katagang, "Patawarin mo ko, anak." Isang gabi, habang ako'y nasa hapagkainan, biglang nabasag ang plato sa aking harapan. Paglingon ko sa sala, naroon ang anino ni tatay, nakatayo sa tabi ng kampana. "Ano bang kailangan mo?" Sigaw ko. "Ang patawarin ako," ulit niya. Kinabukasan, dumalaw ako sa bahay ng aking pinsan upang alamin ang buong kwento. "Paano nangyari? Bakit wala akong nalaman?" Tanong ko. "Hindi ka na namin ginulo, Andrea. Ang huling taon ni Tito Mario ay puno ng pagsisisi. Lagi niyang sinasabi na sana patawarin mo siya bago pa man siya mawala." "Bakit siya humihingi ng tawad?" "Nais ka niyang makita, pero hindi niya magawang lumapit dahil sa takot na baka itakwil mo siya. Noong mga huling araw niya, sinabi niyang hindi siya makakapagpahinga hanggat hindi niya naririnig ang mga salitang iyon mula sa iyo." "Anong mga salita?" "Ang napatawad mo na siya." Ang bigat ng mga sinabi ng pinsan ko ay parang dumudurog sa akin. Ang galit na aking itinanim ay hindi pala ako ang nasaktan ng lubos, kundi si tatay mismo. Pagbalik ko sa bahay, humarap ako sa kampana. Hawak ko ito, pero hindi ko maibukas ang aking bibig. Paano mo nga ba sasabihin ng mga salitang, "Patawarin mo ko," sa isang taong matagal mo nang hindi nakausap? Pero naalala ko ang mga mata ni tatay, ang hinanakit at kalungkutan sa mga ito. Tinipon ko ang aking lakas at sinabing, "Patawad, tay. Patawarin mo rin ako. May mga pagkakasala din ako sa inyo. Alam kong huli na ang lahat, pero gusto kong sabihin sa inyong, pinapatawad ko na kayo." Biglang tumigil ang kampana sa pagtunog. Ang bigat sa paligid ay nawala at naramdaman ko ang malamig ngunit magaan na hangin. Sa isang iglap, nakita ko si tatay. Nakangiti. Hindi na siya mukhang anino. Para bang bumalik na siya sa dati niyang anyo. "Salamat, anak," sabi niya bago siya nawala. Mula noon, tahimik na ang bahay. Ang kampana ay hindi na muling tumunog, pero nag-iwan ito sa akin ng isang mahalagang aral. Walang saysayang pagdadala ng galit, lalo na't may pagkakataong magpatawad. Ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa mga regalo at ilaw. Ito'y panahon din ng pagpapatawad. Panahon ng paghilom ng mga sugat na matagal nang hindi ginagamot. Ngayong taon, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng tunay na kapayapaan. Hindi lamang dahil sa tahimik ang gabi, pero dahil sa wakas, napatawad ko na ang aking sarili at napatawad na rin ako ng aking ama. Ang Kapaskuhan ay hindi lamang tungkol sa mga aginaldo, handa sa Noche Buena, mga bagong damit, gamit at sapatos. Dapat nating isaisip ang totoong dahilan ng ating pagdiriwang. Ito ay ang kapanganakan ni Jesus na ating tagapagligtas. Isa sa kanyang mga sinabi ay ang tungkol sa pagpapatawad. Matthew 6 verse 14 to 15. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins.
Kung may mga tao tayong nasaktan o nakasakit sa atin, nakatampuhan o matagal nang hindi kinakausap, panahon na para magpatawad. Hindi na mahalaga kung sino ang may kasalanan. Mas magaan sa kalooban ng pagpapatawad. Alam kong madaling sabihin pero mahirap gawin. Kaya kapatid, isuko mo sa panalangin at bibigyan ka ng lakas ni Jesus para buksan ang iyong puso't isipan sa pagpapatawad. Mula sa amin ni Misteryo, maligayang Pasko sa inyong lahat. Hangad namin ng pagpapala sa inyo at sa inyong pamilya ng Panginoon.